Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin and welcome po para po sa ating Thursday night training. Muli sa gabi pong ito na po ang masasabi po natin na kauna-unahan din na ating pong Thursday night training para sa buwan po na ito ng October, and of course natapat din po at the same time, this is going to be the beginning of our new series po na ating uumpisahan po para po sa gabi pong ito. Kaya sa ating pong lahat na naririto, samahan po ninyo ako sa isang napakagandang serye po, at ang panalangin ko po bilang isang mga anak ng Diyos, mananampalataya, lubos nating hindi lang maintindihan kundi ating pong mapahalagahan at ating po na lubos na maibahagi ang katotohanan na siyang ating pong mapapag-aralan sa kabuuan po ng serye po na ito. Kaya saan man po kayo naroroon, samahan po ninyo ako, at bago tayo magsimula, tayo po muna ay humingi ng patnubay sa ating pong dakilang Ama. Tayo po'y manalangin po sa ating Diyos na buhay. Aming Ama, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay lumalapit po sa inyo at kinikilala po namin na kayo po ang may katha, ang may likha ng buhay. Sa inyo po nagmumula ang lahat ng bagay, maging Panginoon, higit lalo ang kaligtasan ng aming kaluluwa, na siyang kaloob po ninyo at ninanais po ninyo na matanggap ng kahit na sino man. Sa pagkakataong ito, Panginoon, una po sa lahat ay humihingi po kami ng kapatawaran sa aming po mga kasalanan. Linisin mo kami at ariin mo kaming karapat-dapat sa mga oras po na ito, at ang iyong banal na dugo, aming Panginoong Hesus, ang siya muling maglinis sa lahat ng aming pong karumihan. Inianyayahan namin ng Espiritu po ninyong banal na muli maging tagapagturo po namin, magbahagi ng katotohanan buhat sa iyong salita, Panginoon, at ibahagi po ito ayon, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, sa kalooban niyo lamang po. Alisin mo ang anumang elemento ng karunong galing sa tao lamang, kung hindi ang karunungan mo lamang ang mahayag sa kabuuan po ng aming pag-aaral para po sa gabi po ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin, pagpalain mo lahat ng tagapanood po ninyo. At ito po ang aming hinihiling sa makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. At tayo po'y bumasa po ng ating pong text para po sa gabi po ito, taken in the book of Romans, chapter 1, verse 16. Ito po ang pagkakasabi. Romans chapter 1, verse 16 in J.B. Phillips New Testament Translations. Ang sabi pong ganon, Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, I see it as the very power of God working for the salvation of everyone who believes it, both Jew and Greek. I see in it God's plan for imparting righteousness to men, a process began and continued by their faith. Praise the name of Jesus. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita na siyang ating pong binasa po sa gabi pong ito, at siya rin ating pagmumulan ng ating pag-aaral para po sa gabi ring ito. And of course, as I have mentioned earlier, we are about to start for tonight ng ating pong bagong series, na which is ang title po ng series po natin na ito ay pinamagatan po nating Unashamed. And of course, para po sa ating pong first subject, syempre po, ang ating tatalakayin po ay wala pong iba kundi itong hango sa Romans chapter 1 verse 16, what Paul mentioned, I am not ashamed. Okay, si Pablo po ay hindi po nahihiya sa tinatawag po na mabuting balita. And speaking of gospel, I want to give a brief explanation regarding the word gospel. The word gospel is derived from the Anglo-Saxon word Godspell, which means God's message or good story. So yan, Godspell or God message or good story. So yan po yan, And then of course, siyempre po, we use the transliterated term na ginamit nga natin is good news, o yung sa Tagalog ay mabuting balita,
which is galing po yan at hinango po yan sa Greek word po na evangelion, no? Evangelion. Yan po ang pagkakabasa po dyan sa Greek word po na yan. Nakadalasan, ang ibig po sabihin po nito kapag ka iniisip natin, of course, siyempre po, pag sinabing gospel or good news, no, good lamang po o good news lang po ito, yun lamang po ang ibig po sabihin. Pero kung atin pong titignan po, ito pong wika po na ito na evangelion po na sinasabi ko nga kanina po na Greek word po, no? Kung atin pong titignan po, ang actual meaning po nito ay first is a present given to one who brought good things. So, a present given to one who brought good things. So, pag sinabing a present, ito po ay kaloob o regalo po na naibibigay, no? Doon po sa naghatid, no? O doon sa nagdala ng tinatawag na mabuting balita po na yan. And another meaning po, ito pa po, ang another interesting meaning po ng evangelion po na Greek word, no? Meaning, the second meaning is a sacrifice offered in thanksgiving for such good tidings having come. Okay, praise God, no? Anong ibig po sabihin? Ay hindi lang pala po basta ganun po yun. Isipin po ninyo, meron po itong tinatawag po na sacrificial offering, no? A sacrifice offer, no? Merong pagkakaloob din na tinatawag. Ngunit ang pagkakaloob na ito ay bilang pasasalamat. Pasasalamat po saan? Doon po sa mabuting balita na natanggap. Okay, makinig po tayo, lahat ng tumanggap ng mabuting balita. Napakahalagang maunawaan po natin ito. Tayo po ay tumanggap ng mabuting balita ng ating Panginoon, and in return from the original or the actual meaning of the word good news po na yan, yan po ang ibig po sabihin niya, meron po tayong in return na iaalay po na sacrifice, offering, no? Na kung saan ito po ay ating bilang pasasalamat po sa ating Panginoon. Praise God, no? So, kaya kung atin pong titignan, resulta po niyan, no? Ang gospel po, the gospel represent not only the message of Christ's death, hindi when you say the message of Christ's death, it talks about the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, which is we all know and we understand as the good news, but also our response in thanksgiving to such good tidings having come. Praise God. So, yan po yan. No? So, ibig po sabihin, when we talk about the plan of salvation, ayan, kinakailangan po ay atin pong masunod po yan. Yung tinatawag po na plan of salvation na yan, na ibinigay, no? I may say na talagang dito po ay ibinahagi po sa atin ng mabuting balita sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. In fact, no, itong gospel po na to, ang tawag nga ni Paul ay my gospel. Ito po, in the book of Romans chapter 2 verse 16. Ito po ang pagkakawika ni Pablo po, no? Sabi niya po gano'n, in the day when God shall judge the secrets of men, paano hahatulan ng Diyos ang mga tao, maging ang mga lihim na ginagawa ng mga tao, when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, paano hahatulan? Sa pamamagitan ng Panginoon, ayon po to my gospel. Yun ang binanggit po ni Pa. According to my gospel. Yun ang pagkakabanggit po ni Apostol Pablo. Bakit po? Ibinahagi po ng ating Diyos na buhay kay Pablo po, what we may say the full doctrinal content of the gospel, no? Not only as it embodied the relationship based on grace, but also I would like you to understand sa inyo pong lahat na naririto, sa ating lahat na mga tatanggap ng mabuting balita at pati sa lahat ng nakatanggap na ng mabuting balita ng Panginoon, we have this what we call responsibilities based on gratitude. We have these responsibilities based on gratitude. That is why kadalasan po, majority in the epistles, no, kita po ninyo, mapupunan nyo po yan dito po sa salita ng ating Panginoon, that they were divided into doctrinal and practical teaching sections na makikita nyo po dito po, no? Bakit po? Kasi yung po talaga ang genuine po na gospel. Meron po yung doctrinal and practical teaching. At ang resulta niyan, syempre po, makinig po tayo maigi. Alam ko, maaari pong iba, hindi po sasang-ayon po sa akin, sasabihin ko po na ito. Kung ipinangangaral nyo lamang po ay yung gospel at pagkatapos at sasabihin nyo lang,
maniwala kayo, yung sinasabi ng the gospel of only believe, abay yun, wag po kayo magagalit. You are not preaching the Paul's gospel, no? Or you are not preaching the gospel what Paul is preaching. Yun ang ibig kong sabihin. So, hindi po pwedeng maniwala ka lang at pagkatapos nun ay tapos na, period na. At pagkatapos ay ligtas ka na. Hindi po ganun po yung kapatid kaibigan na maniwala ka lang at pagkatapos ay tapos na. Ulitin ko po meron po itong responsibilities based on gratitude na natanggap po natin na yan na kaligtasan sa ating Panginoon. At yan ang magiging responde po natin bilang mga recipient ng salvation, ng gospel ng ating Panginoon. And higit pa rito, makinig pa rin po tayo bilang karagdaga. If you will preach, repentance, be baptized, and receive the Holy Spirit, at pagkatapos po, stop. Wala na, huminto na. Makinig po tayo maigi. Abay, okay na eh. Ang ganda na sana nung tinatawag po na gospel na na-preach, repent, baptize, and receive the Holy Spirit. Pagkatapos, tigil na, hindi po yan ang ipinang-aral po na gospel ni Apostol Pablo. Because the gospel of the New Testament, of course, it always begins with God's grace, working in salvation, but we must continue with God's grace. Kinakailangan tayo po ay nagpapatuloy, nagdederecho po, saan po? Sa tinatawag po na biyaya ng ating Panginoon. Paano tayo makapagpapatuloy sa grace ng ating Panginoon? Of course, definitely yung tinatawag po na sanctification. And hindi po ito makukumpleto kung tayo po ay titigil. And that is why the gospel is not the gospel if you take away or from it or add to it. Meaning, ay hindi po yan kumpleto po. Pagka yan nagdagdag ka kasi dinagdagan mo pa. Marami ngayon na talagang nagdaragdag doon sa mga gospel po na. At yung iba naman, binawasan. Hindi po pwede po dagdag bawas, na parang sistema po ng eleksyon dito po sa ating pong bansa na meron pong sistemang dagdag bawas na ginagawa. Sa gospel po, hindi po pwede po yan. Hindi ka pwede magdagdag. Hindi ka po pwede rin na magbawas. Ganun nga sa sinasabi nga sa salita ng Panginoon, ang Word of God hindi mo pwedeng dagdagan whatever na nakasulat dito at hindi mo rin yan po pwedeng bawasan. That is why in Galatians chapter 1 verse 8, ang sabi pong ganun, once again, Paul himself speaking to the Galatian believer. Ang sabi pong ganun, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Yun. The word accursed, the English word in this King James translation na ginamit po, the word accursed, ang ibig po sabihin po nito is anathema. Nang ibig po sabihin ng anathema is devoted to destruction. Ibig po sabihin, yun talaga, itinalaga na po sa kapahamakan. Yun po ang ibig po sabihin po na yun. So, this applies, this verse po na to na Galatians chapter 1 verse 8 po na ito, yung kung saan yung tinatawag po na perverted gospel, which is in our time, napakarami pong ganyan, Ano po ang isang pagkakakilala ng perverted gospel? Bakit po ito nasabi ni Apostol Pablo nung panahon po niya? It is because the Judaizers during the time of Paul, they, listen to this, they did not deny Christ. Uulitin ko po ulit, they did not deny Christ, Pero ang ginawa po ng mga Judaizers during that time, in spite, na hindi nila dininay si Jesus Christ, but they merely changed the plan of salvation, which is hindi po, or contrary, I may say, to the preachings of the apostles. Kasi ang apostles po, especially in the book of Acts, makikita nyo yan, kapatid kaibigan, ito po'y makikita natin na meron pong harmony o kumbaga po consistency na tinatawag po in the book of Acts, how they preach the gospel of salvation, yung po ang binago po ng mga Judaizers. At sa panahon po natin ngayon, marami po ang bumabago po ng mga ganyan po, pagdating po sa pangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, let's move to the next part ng ating pag-aaral po na ito. Ito na po, let's talk about unang-una, the gospel is good news. The gospel is good news, not just good
advice. The gospel is good news, not just good advice, no? Now, what do people really want, no? Is good advice or a good news? Yan ang magandang tanong, no? Ano po ba talaga ang nais ng mga tao sa panahon po natin? Good advice or good news? Kasi when you say good advice, no? Ang good advice po, ito po yan, no? Halimbawa po, ang good advice, yung isa pong banker magbibigay po, no? Ng mga detalye, like for example, no, para ma-provide po niya yung salvation, no. Halimbawa lang para maintindihan niyo lang, no. Magpo-provide po siya ng address para sa isang particular, no, na grupo halimbawa or entity na masasabi po natin na ito pong halimbawa, itong building po na to, itong pag-aari na to, naka-foreclose na po ito. Ayan, pinaalam sa iyo na foreclose na yung lugar po na yon. Siyempre, good news yun kasi nalaman mo, foreclose na, no? So, ang good news po is, of course, siyempre po, eto naman, no? Good advice yun. Oy, ito, merong magandang ano po. Ito, ulitin ko po ulit, ha? Okay, para huwag tayo malito. Ulitin ko po. Ang good advice, yung isang bankero, isang bangko, sinasabi po, itong pag-aari na ito ay parang pwede na po ito na mabili kasi foreclose na po ito. Magandang payo yun kasi tinuro niya ito foreclose na. Pero ang magandang balita ito po, yung foreclose na yun, meron pong hindi kilala at pagkatapos po, halimbawa, hindi po nagpakilala, binili po yun, binayaran at pagkatapos, iniwan po yun doon sa isang halimbawa sa isang church, no? At pagkatapos po ay nag-iwan pa ng parang pampatayo. Grabe, no? Wow na wow, pagka po ganon. Nag-iwan pa ng pampatayo para po doon. Yun ang good news. Biro nyo, hindi lang po basta good advice, no? So, marami po mga tao po sa panahon po natin ngayon, aminin po natin, although maraming gustong-gustong makapakinig nung tinatawag na magagandang payo po na yun. Pero ano na po masasabi po natin pagod na rin. Hapo na ang mga tao sa pakikinig ng mga mabubuting advice po na yun. Exhausted na ang marami po sa mga tao sa panahon po natin ngayon. Ang kailangan po nila, yung tignan po ninyo, yung pag-asa po tuloy, nawawala na po, no? At even though, nasa kahit na ganyan na nangyayari, kung atin pong titignan, ang gusto na po talaga ng tao ay walang iba kung hindi yung good news na po Yan So, parang halimbawa, doon sa isang grupo, nakapuro na lang, ganito gagawin, ganito ganyan, ganitong mangyayari. Pero ang kailangan po, good news na Hindi naman po pwede na sabihin na, okay, huwag kayong mag-alala, darating ang panahon. Bibili tayo ng magagandang bahay, magagandang sasakyan, magkakaroon kayo ng ganyan. Papaasahin ka ng aasa. Pero ang kinakailangan po, yung good news na eto na, pumasok na yung pera doon sa bank account ninyo. Ay, yun ganun dapat So, sa atin pong lahat na naririto, ito po yung kinakailangan na maintindihan po natin. Kasi pagdating po dyan, ang ating Panginoong Jesucristo po, no, ang kanyang itinuturo po, no, kahit na ano po ang mangyayari po dito sa mundo po na ito, ang pangako ng Panginoon in John 16:33 ay ito po, basahin po natin. Upang ating mapagtagumpayan ang anumang ating labanan dito po sa mundo po na ito. These things I have spoken unto you, verse 33, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Yan ang assurance ng ating Panginoon. I have overcome the world. Ina-assure sa atin ng ating Panginoon yan. Romans chapter 12 verse 21. Romans chapter 12 verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Ayan, napakaganda po nito. Okay, direct, pakibalik mo lang sa akin at para lang atin po mabigyan po ng pagkakataon ito pong sitas na ito na binasa po natin. In Romans 12:21, ito po ang pagkakasabi, be not overcome of evil. Huwag daw po tayong padaig sa masama, kundi daw po, daigin po natin ng mabuti ang masama. So sapagkat alam po ninyo, ngayon po, talagang last days, talagang lagana po ang kasamaan. Minsan, it is very tempting na gumawa po tayo ng masama kapag tayo po'y ginagawan rin po ng masama. Pero mas mainam po, wag po tayong gumonte
tinatawag po sa masama sa masama, kasi nga kapag gano'n ang ginawa mo, edi parehas na rin kayong masama kapag gano'n, no? Kaya kinakailangan po natin, daigin daw po natin ng mabuti po ang masama. Like for example, kita niyo one of the most, I would say, na talagang disappointing or discouraging ng social media. May mga tao po talaga, walang ginawa po yan, kundi puro negative po ang ibinibigay po doon talaga sa mga kanila pong mga sinishare po na yun. Negative vibes ang binibigay instead na dapat ay yung iba naman magpo-post yan para magpatama, para makapanakit ng kapwa, at yung iba naman parang ang feeling nila masyadong negative, no? So kaya hindi po maganda kapag daigin daw po natin po ng mabuti po ang masama. Saka kahit na, no, masama ginagawa po sa atin, mabuti pa rin ang siyang kinakailangan po na manaig. Okay, Revelation chapter 12 verse 11. Ito po ang pagkakasabi po ng Bible, and they overcome him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, and they love not their lives. And they love not their lives unto the death. And 1 John chapter 5 verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world. Ayan, grabe, salamat sa Panginoon. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. 1 John 4:4. 1 John chapter 4 verse 4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. So makikita po ninyo na ito, ang assurance ng Lord ay wala pong iba kung hindi tayo po'y managumpay. Tayo maging matagumpay sa ating mga pagsubok, sa mga hamon natin sa buhay, sa mga problema, sa mga suliranin, anuman ang kinakarap natin, ang gusto ng Lord, tayo po'y mga maging matagumpay. Pero alam po ninyo, ito po ang ginagawa ng kaaway. Ito pong ini-implant. The moment na tayo po'y hubarap sa tinatawag na mga pagsubok, suliranin sa ating po mga buhay, mga tukso po na yan, kadalasan ito po ang ini-implant po niya. Let's talk about this. Satan's favorite question is the word or the question, why? No? Yan po, no? The question, why? Okay. Bakit ko po sinabi na ito po'y paborito po ni Satanas? It is because wala po pwedeng makasagot po niyan kapag po tayo meron tinanong po, lalo na nga kahit ako mismo, lagi ko nababanggit yan sa pangangaral ko po ng salita ng ating Panginoon. Kapag ito po ay ginamit na natin at tinanong na natin po ito sa Diyos, tandaan po ninyo, mabigat po magiging resulta niyan. Hindi po kadalasan nakakaganda kapag po why ang tinatanong po natin. Why did this happen, no? Sa ating po mga buhay, no? Now, alam po ninyo, kasi alam ng kaaway, alam ng dyablo, na ang Diyos lang ang po pwede po na makasagot ng lahat ng tanong po natin. But of course, no? Para ito'y mangyari at maganap, alam po ba ninyo, hindi naman lahat ng tanong nating why ay magkakaroon din ng agad-agad na kasagutan po na yan. Kasi kinakailangan makarating ka doon sa dulo, sa pinaka-end result, para makuha mo na yung sagot po na yun. That is why it is nearly impossible to overcome your situation when you are constantly focused on why. Yun po yun. So, ibig po sabihin, pagka masyado kang nakatutok, kapatid, kaibigan, doon sa tanong na why po na, hindi po yan magkakaroon po talaga ng tinatawag po na kasagutan. Kasi puro yan ang tanong mo lang na ipinipilit. Okay, hindi ba mas mainam na ating tanongin ay wala pong iba, yung question po na what for, no? Instead na mag-focus po tayo na why you are in your horrible situation, why are you facing that devastated situation yun yan, dapat po ang gawin po natin, focus on what God wants to accomplish through the events of your life. Or ibig po sabihin, whatever po, mag-focus po tayo, ano po bang gusto ma-accomplish ng Lord sa buhay po natin? Dito sa kinakaharap mo na, dapat doon tayo nakapokus Ano ang nais ng Lord na mangyari po dahil sa kinakaharap natin. Ibig sabihin, yung pinaka-resulta, doon tayo dapat talaga nakatutok po na yan. Okay, so now, let's move to that next part. No? Purpose. Purpose turns pain into a servant,
instead of a master. Purpose turns into a servant instead of a master. Okay. Purpose turns pain into a servant. I mean, instead of a master. Meaning, alam po ninyo, kapag nalaman natin yung pinakalayunin po, kahit sabihin po ninyo masakit, ulitin ko, masakit yung pinagdadaanan po natin, alam po ninyo, yan po ay magiging sabihin po natin na magiging servant lang po natin yan. Yung tinatawag po na yun na mga pains, mga disappointments na dinaranas natin at hindi po yan magro-rule sa ating pong mga buhay. Parang ganito lamang po, simpleng-simple sa lahat po ng mga nanay, lalo na po yung mga nakaranas na po ng anak, kaya nga nanay na po yan dahil nanganak na po yan. No? Unahin po ninyo, no? Magkaiba po ang tinatawag po. There is a vast difference pag tinatawag na pananakit ng ipin at saka po yung kapag yung babae po ay manganganak na po. No? Even though na kung titignan po natin, mas grabe po ang sakit, hirap na daranasin ng sino mang nanay po na magluluwal ng kanila pong sanggol. Pero tandaan po niyo, kahit anong hirap po na yon, talaga naman yung tinatawag po na hirap na yun, nababaliwala matapos na makita niya po yung sanggol na kanya pong iniluwal po na yun. Ganon lang din po yan. No? So, there is purpose behind every suffering. Yan ang dais po nating iparating po. Because there is purpose behind every suffering. Bakit ko po nabanggit po yan? Okay, kung atin pong titignan, si Job, ganyan po ang nangyari. Alam natin kay Job yan. No? In Job chapter 23, verse 8 to 10, let's look at what happened, how Job found the purpose behind the pain. Job 23, verse 8 to 10. Behold, I go forward, and he is not there, and backward, but I cannot perceive him. Verse 9, on the left, where he do work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. Verse 10, but he knoweth the way that I take. Alam niya kung ano yung ginagawa ko. Alam niya kung ano yung patutunguhan ko. Yung landas na tinataha ko. When he had tried me, I shall come forth as gold. Praise God. No? Kita ninyo? Alam ni Job yung kanya po dinaraanan po na yun. Mabigat. Pero sinabi niya, pagkatapos nun, I shall come forth as gold. So there is always a purpose behind, no? Behind every pain, behind every failures na dinaranas po natin sa ating po mga buhay. Not only Job found the purpose in that pain, no? Na kanyang dinanas, even Paul himself, no? Si Paul mismo, naranasan niya po yan. 2 Corinthians chapter 12, verse 8 up to verse 10, no? 2 Corinthians chapter 12, verse 8 up to verse 10. For this thing, I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Verse 10, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. Praise God. No? Kahit po si Pablo, kita ninyo nakita niya po, merong purpose dun sa pain. Ano yung mga pain na dinanas niya? Tingnan niyo, binanggit niya, inisa niya, infirmities, karamdaman. No? Meron pong karamdaman po si Pablo. Reproaches, in necessities, persecution, in distress, at lahat ng ito, for Christ's sake, titiisin niya raw po. Bakit? Alam niya, meron pong purpose. Ano yung purpose? For when I am weak, then I am strong. Praise God. Si David, ganyan din. Nakita niya rin na meron ding purpose, no? Behind the pain, no? Na kanya pong dinaranas. In Psalms chapter 37, verse 23 to 25. Psalms chapter 37, verse 23 to 25. Ano ang sabi pong ganon? The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholdeth him with his hand. For I have been young. Verse 25. I have been young, and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging
bread. Praise God, no? Kita ninyo, nakita niya, sinabi niya rin, no? Kahit na ano dinaranas niya, no? Kahit na talaga utterly cast down siya, binanggit niya po yan. Pero sinabi niya, ni minsan daw, siya rin naging bata at ngayon matanda na raw siya, ni hindi niya raw nakita na minsan man pinabayaan ng Panginoon ang matuwid, no? At hindi hinayaan ng Diyos na mamulubi. Yan, binanggit niya po na talagang when he said begging bread, ibig sabihin na talagang manghihingi, yung lalo na ipangkakain lang, manghihingi, hinayaan po ng Diyos po na danasin po ng matuwid raw po yan. And another thing is Joseph, ito po alam rin po natin to, si Joseph, no? How he found the purpose behind the pain, no? In Genesis chapter 50 verse 20, ito po ang salita po ni Joseph po mismo sa kanya po mga kapatid po na nagbigay po ng pasakit po sa kanya po, no? Kapatid niya po ang nagbigay pa ng pasakit sa kanya. Genesis chapter 50 verse 20, but as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good. Ay, gusto ko po yung part po na ito. Ye thought evil against me, masama ang plinano nyo, masama ang binalak nyo para sa akin, but God meant it unto good to me, no? Ngunit ang ginawa ng Diyos, ito'y para sa aking ikabubuti, to bring to pass as it is this day to save much people alive. Praise the name of Jesus. So kaya yan, makikita po niyo, napakaganda Now ngayon, going back, ito na, para maintindihan natin sa gospel, no? Okay, bakit ko po binigay yan? Kasi yan po nagiging estado po natin po mga tao. Now, the gospel is not just good advice. It is good news. It is always good news. Tandaan po niya yan. Good news po yan. It is good news. Now, hindi po pwede at ni minsan hindi mapipigilan po ng dyablo ang Diyos, no? Tandaan po ninyo na ito pong tinatawag po na biyaya niya, ito po hindi makarating sa kahit na kanino man. Kasi po, siyempre po, napakamakapangyarihan po ng Diyos. And since Satan cannot prevent that grace from reaching us, ano ginawa po ng kaaway? Ito na po, he focuses on preventing us from applying it to the sin for which it is intended. Ano ang ibig po sabihin, no? Nakakarating naman po sa atin ang biyaya ng Panginoon. Nakakarating in a sense na pinapaalam po sa atin. Ngunit, ang mabigat, kahit na makarating po sa atin yan, kung hindi po natin maia-apply yung grace po na yan sa buhay po natin, yung grace o yung biyaya na yan ng ating Panginoon, parang baliwala na rin po yun, no? Kasi po, listen to this, no? It is so impossible to receive the grace of God in vain, kung tutuusin. Bakit ko sinabi? In 2 Corinthians chapter 6 verse 1, we then as workers together with Him, beseech you that you receive not the grace of God in vain. Sinabing ganun no? Kung tutuusin, ito po sabing ganun, to receive not the grace of God in vain. Ibig sabihin, posible po. It is always possible rin at the same time, no, to receive the grace of God in vain. Kung tutuusin, mga kapatid kaibigan, maaari na talagang mabaliwala. Ito pong kaloob na biyaya ng Panginoon na hindi po ito matanggap. So that is why ang epektibong magagawa ni Satanas para wag mai-apply ito pong tinatawag po na biyaya po na yan when it comes lalo na doon sa mga tinatawag na mga hurts, disappointments po na yan, which is diretso po, no? Wala pong taong hindi tinamaan po ng ganyang klaseng emosyon po na yan, no? And the only way to deal those negative emotion, negative circumstances in our life, especially particular, lalo na kapag pumasok po yung tinatawag po na kasalanan, wala pong iba na po pwede lamang po na makaharap ng kasalanan ay maliban po ito pong grace po na ito. Kayang lunurin ng habag ng Panginoon, ng biyaya ng Panginoon ang anumang uri ng kasalanan. Ulitin ko po, kayang lunurin, no? I would like to use that word na talagang i-drown, no? Talagang lunurin, ito pong kasalanan po, kayang-kaya po. Ngunit kinakailangan po, mai-apply po yung grace po na ito. Especially, ito po yung pinakatugon
at gamot po sa ating po mga kasalanan. As I have mentioned, we must receive and apply the grace of God to our lives. Kinakailangan mai-apply po natin yan. At nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya'y magdanak ng dugo sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong sanlibutan po na ito, ang lahat ay napatawad. No? Pero ang tanong, kung ang lahat ay napatawad, ang lahat ba ay nakatanggap ng kapatawaran? Meaning, tumanggap ba lahat ng mga tinatawag na kapatawaran? Binigay po yan sa lahat. Parang halimbawa yan, pagkain po na libreng ibibigay sa lahat. Ito, papakainin lahat. Siyempre po, hindi naman po lahat ay po pwedeng makakain malibang tanggapin mo yung pagkain po na yun na libre na ibinibigay. Ganon din po yan sa atin, no? Like for example, kita ninyo, kahit nasa gobyerno, magbibigay po, mag-allocate ng budget yan. Kung meron mang krisis na kakaharapin, sasabihin, yung lahat ng mga tinamaan ng krisis, ito ang allocation ng budget. Lahat yan naka-allocate. Pero kung hindi mo kukunin yung allocation na yun na budget, mababaliwala po yun. Kahit na merong naka-allocate. Likewise, in terms of our salvation, in terms of God's grace, in terms of God's forgiveness, in terms of what we may say na kahit pag-ibig ba ng Panginoon yan, kung hindi mo yan kukunin, kapatid kaibigan, kung hindi mo yan tatanggapin, mababaliwala po yan. Tayong lahat ng tao ay pinatawad sa lahat ng ating kasalanan. Ngunit kinakailangan tanggapin mo ang kapatawarang ipinagkakaloob po ng ating Panginoon po na yan. So, ganyan-ganyan po yan. That is why, no, ang tanong ko nga, ilan ang siyang tumanggap ng kapatawaran po na ito? In 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ito po ang pagkakasabi po ni Apostol Pablo. For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Now is the day of salvation. Now, listen to this. Ngayon ang araw ng kaligtasan if you will receive God's salvation. Now, if we do not obey the gospel, we receive God's grace in vain. Yan ang sinasabi po sa atin. Meaning, kung hindi mo tatanggapin, hindi mo susundin ang mabuting balita ng ating Panginoon, ay iyo po yung tatanggapin po ng talaga. You are receiving the God's grace in vain. Ibig po sabihin, baliwala po yung tinatawag po na yan, na biyaya po ng ating Panginoon. And I want you to understand this, that God is willing to forgive, but we are unwilling to accept His forgiveness. Yun ang siyang nakakalungkot lang sa bagay po na yan. So, like for example, parang walang iniwan lang po yan sa isang tao po na may karamdaman po. Halimbawa, maaaring may sakit sa puso o sa pneumonia, no? Kung meron naman pong appropriate antibiotics para po dun sa kanya pong karamdaman po na yon, para naman siya maibsan, para siya umokay, para siya bumuti. Pero kung hindi niya po tatanggapin po yung kapatid kaibigan, ay mababaliwala po yun, no? So, even though, tignan po ninyo, nandiyan yung gamot, pero hindi niya naman po ininom. Merong ganyan, nandiyan na yung gamot sa harapan nila, hindi pa rin iniinom. Kahit sabi mong katabi mo yung gamot na yan, kung hindi mo ininom yan, mamamatay ka pa rin, kapatid kaibigan. Just like in the case of our salvation and forgiveness po na yan. What I am saying is, grace must be applied, not just appreciated. Yan po ang kinakailangan. Grace must be applied, not just appreciated. Kasi ito gusto talaga ni Satanas Mag-focus ka sa why of your situation. You have to focus, no? So bakit mo? Kapag nag-focus ka dyan, it will keep you from using God's grace, no? Kasi nais po, no, ng kaaway po, no. Ito po kasi ang gusto niyang gawin talaga, mawala ka dun sa tamang focus. Kaya magaling po sa diversion, ang demonyo po si Satanas, no. Gusto niyang isipin na ang gospel is just a good advice, not a good news that can change our lives forever. Good advice lang po yan, no. Kaya nga kita ninyo sa panahon po natin, marami nagsasabi, Bible lang yan, ganun lang, Bible lang yan, Bible lang yan. Ayun
matatawa ka na lang, Bible lang yan. Pero tandaan po ninyo, napakarami pong nabago po ang buhay ng salita ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So kaya yan, dyan yung makikita, totoo po yan. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay mababago talaga ng lubos, no? Kaya napakalaking bagay po, no, isang patotoo po, napakahirap mabago buhay, sarili po natin. Hindi po yan magagawa ng kahit na sino nang wala po ang biyaya ng ating Panginoon. So kaya sa atin pong lahat na naririto, pinapaalala po sa atin, kaya hindi natin dapat ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, ng mabuting balita ng Panginoon, sapagkat ito'y may kapangyarihan makapagbago po ng buhay. Hindi po natin dapat ikahiya ang pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon, ng mabuting balita ng ating Panginoon. Now let's talk about the power of God's grace. The power of God's grace. No? Now, the grace of God brings good in our lives. The grace of God brings good in our lives. No? Now, at what point in your life, no, did the new things of God begin to take hold? Yan ang magandang tanong po niya. No? Now, marami magsasabi, it begins at the moment of my conversion. You know, but that is we may say, it is an incomplete, I may say, an incomplete answer. Because ang mga tao po, iniisip po natin kadalasan, no, yung mga nakaraan po natin, kasi yung mga hindi maganda na nangyari, bakit nangyari yung ganon sa buhay po natin, you know, yun nga ang kainaman, sa kabila ng ganon na nangyari sa buhay po natin, nakarating at nakarating pa rin ang mabuting balita ng ating Panginoon na siyang nagbago po sa atin. Kung nabago po ang buhay po natin dahil po sa salita ng ating Panginoon, no? In fact, listen to this, no? Yung ating mga pre-conversion life and experiences and even the post-conversion life, no? Iyan po ititignan po natin. Alam lahat yan ng ating Panginoon. Sa ating pong lahat na naririto, bahagi po yan ng buhay po natin. At bahagi po yan ng mga bagay po na nilinis ng ating Panginoon. In Romans chapter 5 verse 20, ito po ang pagkakasabi. Romans chapter 5 verse 20. Let's read this, no? Ito po ang pagkakabanggit po, no? But where sin abounded, grace did much more abound. Yun, grabe, no? But when sin abounded, grace did much more abound. Kaya kita ninyo, yun yung sinasabi ko nga, na nilulunod po ng grace ang kasalanan. Kaya hindi po pwede po na ang kasalanan ay makakahigit pa po sa biyaya ng ating Panginoon. Walang kasalanan po na hindi po kayang lunurin. Gagamitin ko na, allow me to use this word lunurin, para maipakita ko lang po sa inyo na walang kasalanang hihigit po sa biyaya ng ating Panginoon. Isaiah chapter 59 verse 19, ito po ang pagkakasabi pong ganun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Yan ang sabi pong ganon. Romans chapter 8 verse 23 to 31. Romans chapter 8 verse 23 to 31. And we know that all things work together for good. Hallelujah to the Lamb. We know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Verse 30, who moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Verse 31, what shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? Nakita ninyo itong mga salita po na ito. Romans chapter 8 verse 35. Verse 35, diretso natin. Verse 35 to 39. And who shall separate us from the love of Christ? Hallelujah to the Lamb of God, Jesus. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, ito po ba makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Panginoon? This or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37.
Nay, in all these things, we are more than conquerors through him that love us. Verse 38, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height nor depth, nor any power, nor height nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Makita nyo, walang po pwede na makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kahit na po yan, tribulation, distress man yan, hindi tayo mapapahiwalay niya. Kahit na nga, hanggang sa sinabi na nga ni Pablo, kahit na anong kapangyarihan, kahit kamatayan, kahit anghel, hindi po tayo po pwede niya mapahiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Listen to this. Because the grace of God transforms us. Hallelujah. Praise God, So, the grace of God transforms us, That is why, listen to this, before meeting Jesus, the landscape of our soul was scarred with various forms of evil. Totoo po yan. Lahat po tayo, meron po tayong tinatawag po na mga tangay-tangay, bit-bit po tayo na mga tinatawag po natin na mga kadiliman, sa nakaraan, meron tayong mga anumang lihim, masasamang pag-uugali, pangit po na mga kaisipan. Lahat po yan nasa sa atin po. Pero tayo po ay binago ng ating Panginoon. Sa kabila ng lahat ng mga bagay po na hindi maganda sa atin po mga buhay, and yet, binago po tayo ng ating Panginoon. Kaya ang pinakamagandang patotoo po't basihan na talagang siya'y nakakilala sa Panginoon ay wala pong iba kung hindi po yung tinatawag po na pagbabago po ng buhay yan po isang maganda po ng patotoo, kapatid kaibigan. Yan po ang nagsusumigaw na katotohanan sa atin po kapag meron pong nabago po sa atin pong mga buhay po. Yan po isang magandang patotoo po natin. Kaya sa atin pong lahat na narito, makinig po tayo. Maaaring merong iba po sa inyo who are watching this online service, maybe you are here because you have this what you call an experience or pinagdadaanan mo sa mga oras po na ito. Maybe you've been having an unwanted pregnancy, or you've been planning to abort your child. Makinig ka, kapatid kaibigan, hindi yan ang pinakasolusyon, tandaan niyo po yan. O maaring ikaw ay meron kang karanasan, ang pagpapalaki sa iyo ay lumaki ka sa isang mga abusive parents or abusive environment na naroon, or you may have consciously or unconsciously na ikaw ay nabubuhay dun sa tinatawag po na rejection throughout your entire life, I may say, However, gusto ko po linawin po siya, the gospel is the good news. And the same grace that eliminates your sin, listen to this, the same grace that eliminates your sin will also eliminate the sin committed against you. God will transform the evil into good. Kaya po ng ating Panginoon yan. And grace undoes the damage done by sin. Kaya po yan. When we talk about grace, grace isn't soft, she's tough, because lahat ng stain of sins ay kaya pong tanggalin po nito pong tinatawag po na ito na grace ng ating Diyos, because grace transformed the worst sin into the best award. Praise God, So, in question, of which I'm about to finish, I'm about to close, how do I make God's good news work in my life? Paano po mangyayari po ito na maganap sa ating po mga buhay? Isa lang po ang dapat na magawa po. I must obey you, and I must obey the gospel by exchanging the old things in our life for new things. So this is referred to in the Bible, in the scriptures, as what we may call repentance. You really have to make a decision. So sa ating pong lahat na naririto, kaya hindi po natin dapat ikahiya ang pagbabahagi po ng mabuting balita,
ito po ang nagagawa po. Ito po'y biyaya ng Panginoon, biyaya na makapagpapatawad ng ating kasalanan, biyaya na makapaglilinis ng ating pong mga kasalanan, at biyaya na makapatanggap tayo ng tinatawag po na kaligtasang kaloob ng ating Panginoon sa ating pong lahat. So, sa ating pong lahat, no, if you have any questions, if you have any comments, disagreements, or amens, no, please feel free to comment below. And if you have any enlightenment, encouragement, or inspiration about this video, kindly leave also your comments here. And thanks for joining us here in our TNT online service po na ito with this new series po na ito. And to all of you who are watching, I speak blessing, I speak power, favors, and provision to everyone. So, next week po, no, ito na po ang ating pagtalakay po next week po, which is this coming sa darating po na ito na Thursday. Ang ating tatalakayin po ay wala pong iba kung hindi the new birth experience. The new birth experience. And this coming Sunday, ito po, napakaganda naman ang ating pagtalakay na wala pong iba ay pinamagatan po nating sleeping in the eye of the storm. So, well, that's the word of the Lord for tonight here in our TNT online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ. One God, one gospel church, saying, may the peace of God, which surpasses all understanding, guard your heart and mind through Christ Jesus. God bless you.